by just accepting the gospel of the Lord Jesus Christ, we can be fellow heirs and members of the same body, the same church. So the church of God will forever be the true church, and that is the church that I am preaching from the Bible. I hope you understand my answer, Brother Peter, and may God bless. Thank you very much. You're welcome. Ang huli pong tanong mula po dito sa Darwin ay galing po sa ating bisitang Katoliko, si kapatid na Carlito Balares. Ang tanong po niya, nabautismo na daw po siya nung siya po ay Katoliko, kung saan po ay maliit na bata. Ngayon daw po naintindihan niya po sa inyo na importante po ang bautismo. Kailangan pa daw po ba siyang bautismuhan para sa maligtas? At nasusulat daw po ba sa Biblia ang kumpil? Yun lang po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Alam mo, kapatid na Carlito Balares, huwag ka namang magagalit, pero hindi ka pa nababautismuhan. Kasi unang-una sa lahat, hindi mo naman natanggap yun. Hindi mo naman alam yun, di ba? Basahin natin ang 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Batang sanggol, walang malay sa katwiran yun. Paano mo matatanggap yung bautismo? Yung binyag. Paano ka nabinyagan? Sino ba sumagot? Sabi ng salita ng Diyos, bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan yan, walang malay sa salita ng katwiran sapagkat siya isang sanggol. Kaya, kailangan mo tanggapin ang bautismo. Kaya hindi ka pa napobautismuhan. Bakit? Hindi mo naman alam yun, hindi mo naman sinasampalatayanan yun, hindi mo naman tinanggap yun. At saka, ang lalo pang nagpapawala ron, pinagbayad yung nanay mo, tatay mo nung bautismohan ka o nung binyagan ka. Sa Biblia, wala namang bayad ng binyag eh. Kaya pagka may bayad, maling binyag yun. Sana naunawaan. Nasusulat daw ba sa Biblia yung kumpil? Wala yun. Invento lang yun. Extra money kasi yun eh. Pag nagpabinyag ka, magbabayad ka ngayon. Pag nagpakumpil ka, magpapasulat ka na naman uli. Bayad na naman uli. Yun ang dahilan nun. Pero wala sa Bible yun. Hanapin natin sa Biblia Katoliko si Lord. Kung merong kumpil sa Biblia Katoliko mo hanapin. Sige po, hanapin natin sa Bibliang Katoliko kung mayroong kumpil. Searching for the word kumpil in the Bible version Bibliang Katoliko, Genesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po, no word or phrase found. Ayan, wala yan, walang kumpil yan. Hindi totoo yan, kapatid. Yan ang ating sagot, kapatid na Carlito. Kapatid na hindi po ba yung kumpil yun din po yung confirmation? Yung confirmation. Anong confirmation? Bakit kailangan ng confirmation? Kung ang binyag ay totoo, bakit kailangan ng confirmation? Saan tayo makakabasa sa Biblia na ang mga Kristiyano nung una ay kailangan, ikaw, bininyagan na. Bawa, si Pablo. Mga unang Kristiyano, bininyagan. Meron ba sumunod na seremonya na ito naman ay pagkukumpil o konfirmasyon na kayo talagang Kristiyano na? Wala nun eh. Ang Kristiyano, yung naturuan ng aral ng Diyos sa Biblia at saka tinanggap nila. Basahin natin ang 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Nagturo sila sa iglesia. 1 taon, tinuturuan nila yung mga tao. Nung matuto at tinanggap yung aral, tinawag na Kristiyano. Hindi kinonfirm. Wala nun. Walang kumpirmasyon, kundi ang kailangan turuan ng aral at saka 1 taon. Salamat po, Brother Eli. At lipat naman po tayo ng Saudi Arabia. Si kapatid na Wong Lopeza. Go ahead, Saudi. Oo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dito po sa Dammam, Saudi Arabia. Meron po tayong dalawang katanong po dito. At ang una po ay si kapatid na Nestor Castillo. Isa po siyang Katoliko. At ito po siya, Nestor.
Brother Eli. Meron lang po akong katanungan sa iyo. Sa tagal na pang panahon, matanda na ako, 40 years old. Nagsusuri po ako, nakarapan ko po yung pintuan ng langit. Sa'yo ko kukunin yung susi na yun para mabuksan ko. Ang katanungan ko, ito po, di ko ba nung lalaki ng Diyos, ng anghel, mga tao, wala pang nakakakita sa Kanya? Ngayon po, pag nanalangin po tayo, bakit Ama, ganun pang gagamitin natin? Ibig sabihin lalaki po. Ngayon, kung namali naman po tayo ng pagtukoy kasi lalaki, kung siya naman ay babae, nung ipanganak po ang Diyos, yung si Kristo, nag-i-hidden po ba siya? Ganun. Alam mo kapatid, yung iniisip mo sa iyong sarili, yun ay bagay na material. Alam mo, iba yung bagay na material kaysa sa bagay na espiritual. Dapat mong maintindihan, ang salita ng Diyos ay mayroong spiritual significance, mayroong kahulugang spiritual. At yung kahulugang spiritual, yun hindi natin yun basta maiintindihan kung ilalagay natin sa material. Alam mo, ang kapareho nung sa yung kaisipan, yung kapareho nung guro sa Israel na si Nicodemo. Basahin natin ang 3:3 ng Juan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ayun, yun ang sagot ni Nicodemo kasi sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang naging isip ni Nicodemo, paano maipapanganak uli ang tao kung lalo na kung matanda na? Pwede ba siyang pumasok uli sa tiyan ng nanay niya para ipanganak? Ang pagkaintindi ni Nicodemo, pag ipapanganak, ang manganganak nanay. Kailangan may nanay magbubuntis. Yun ang pagkaintindi natin pangkaraniwan. Pero ano ibig sabihin ni Kristo nung ang kailangan ng tao ipanganak ng muli? Paano mangyayari yun? Papasok ka uli sa tiyan ng nanay mo, tapos magle-labor uli ang nanay mo, at pag hindi na kaya, cesarean, ganun ba? Basahin natin ang unang Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang panganganak na muling tinuturo ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng nanay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para ang tao maipanganak na muli. Ang ibig sabihin, kung nung ikaw ay unang ipanganak, ay namoldi ka sa tiyan ng nanay mo. Yung tiyan ng nanay mo ang nagmolde sa iyong pagkatao. Yung salita ng Diyos, parang tiyan yun. Pwede nung imolde ang tao. Baguhin ka. Yung dating lasenggo, aalisin sa iyo paglalasing. Dati kang babaero, aalisin sa iyo yung pambababae. Dati kang magnanakaw, aalisin ng salita ng Diyos yung pagnanakaw mo. Pag nangyari na lahat yun, magbabago ka. Yun ang kahulugan ng pagkapanganak na muli. Basahin natin ang Efeso 4:25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Pakinggan mga kapatid, pagka tinakwil mo yung kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. No? Ibig sabihin, magbabago ka. No? 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y
may maibigay sa nangangailangan. Lisin mo yung kasinungalingan, magsasalita ka ng totoo na. Tapos, yung nagnanakaw ka, wag nang magnakaw pa. Alisin mo ngayon yung pagnanakaw na nasa'yo at magtatrabaho ka na, gagawa ka na ng mabuti. Sa pagmagitan ng mga salita ng Diyos na yon, mamomoldi ka ng isang bagong pagkatao. Dating magnanakaw, maalis yung pagnanakaw. Dating sinungaling, maalis yung pagsisinungaling. Dating babaero, maalis yung pagkababaero. Dating drug addict, maalis yung pagka-drug addict. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkatao. Yun ang ipinanganak na muli. Bakit pinanganak na muli? Nagbago ang ibig sabihin. Ano? Ang nagpabago yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos pwedeng manganak. Hindi ibig sabihin nagbuntis yung salita ng Diyos. Ano? Kundi, napaloob ka dun sa salita ng Diyos na moldi kang panibago. Naging bago ang iyong pagkatao. Basahin natin ang Efeso 4:24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Kayo ako ikay nagbihis ng bagong pagkatao. Pag bago na, bagong panganak na. Bakit bago? Nawala yung sugal, nawala yung alak, nawala yung pambababae, nawala ang kasinungalingan, nawala ang pagnanakaw. Ano ang nangyari? Bakit nawala? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ngayon ang nanganak sa'yo. Hindi ibig sabihin na ipapanganak ka muli, papasok ulit sa tiyan ng nanay mo. Patayin mo nanay mo pagka pumasok ka uli doon. Kaya yung salita ng Biblia, wag natin papakahuluganan sa ating sarili. Ang Ama ay nanganak din. Ang Amang Diyos. Ipinanganak niya ang Panginoong Jesucristo. Ibig ba sabihin si Kristo pinagbuntis, pinaglihin ng Ama. At baka naman, sabi naman ng iba, paano naman manganganak ang Ama? Kokonti ang kaalaman niya. Parang ganito. Yung araw, yung lola ko, sabi niya, hoy, huwag ka diyang masyadong magbilad sa araw. Bakit? Bakit po? Tingnan mo yung si Jerry, yung pinskan mo. Ang dahil bungang araw sa likod. Ano po, Lola? Bungang araw. Tingnan mo ang likod niya, bungang araw. Punong-puno ng bungang araw. Paano nagbunga yung araw sa likod ng pinsan ko? Tawag yung bungang araw Ano? Nasa likod ng pinsan ko, layo ng araw. Akala pala natin, pag sinabing bunga, kailangan nakadikit sa puno. Merong bunga, hindi nakadikit sa puno, kagaya ng bunga ng araw. Ano? Ang ibig ko sabihin, kapatid, ganito, merong lalaki na nanganganak, hindi lang ang babae nanganganak Sa katotohanan, ang alam lang natin, babae nanganganak. Pero merong lalaking nanganganak. Ang halimbawa niyan, yung tinatawag nating seahorse. Yung seahorse, ewan ko kung nakakita na kayo ng seahorse, ito po ang sinasabi. Pakibasa, Sis Lou. Ito po yan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. O yung palang seahorse, kung ang nagbubuntis at nanganganak yung lalaki, hindi yung babae. Lalo na kung i-consider mo na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pwede naman siyang manganak na hindi siya nagbubuntis Ang naiisip ng tao lagi, para maipanganak, kailangan magbuntis. Sa tao yun, sa babae yun, pero